Tuwing ika-4 ng linggo ng Enero, ginugunita ang Goiter Awareness Week upang bigyang pansin ang halaga ng maagang pagdetect o pagtuklas sa sakit na yan. Gayun din ang wastong pagkain at nutrisyon. Ang GMA Kapuso Foundation nagsagawa ng libreng screening at may mga papaoperahan din. Halos 11 taon nang ininda ni Jeveline ang malaking bukol sa leeg dahil sa bosyo o goiter. Single mother si Jeveline at kahit nahihirapan, doble kayod siya para masuportahan ang gamutan pati ang anak. Sa umaga, assistant siya sa dental clinic at sa hapon, umi-extra bilang masahista. Po ditong year na dumating, napansin ko na po yung mga pagbabago. Nag-a-active na siya. Nahihirapan po ako sa paghinga. Tapos, ang tulog ko po, medyo na ako sa pagtulog dun paputol-putol. Hindi raw siya makapagpa-opera dahil kulang ang kinikita niyang 480 pesos kada araw. Kabilang si Jeveline sa mga nagpakonsulta sa libreng screening ng Operation Bukol ng GMA Kapuso Foundation at Jose Memorial Medical Center bilang pakikiisa sa Goiter Awareness Week. Ang bosyo ay isang karamdaman sa ating thyroid gland. So pag mayroon tayong mataas na thyroid hormone, so nagkakaroon tayong tinatawag na hyperthyroidism. So yung kabaliktaran nito, yung hypothyroidism. 19 ang nakapasa sa screening at dumalo sa Goiter Awareness Lecture. Ayon sa doktor, nakakatulong ang pagkain na mayaman sa iodine gaya ng mga seafood, gumamit ng iodized salt, at magpatingin sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Iodine deficiency, hereditary, no? So pwedeng galing sa nanay natin, tatay natin, pwedeng spontaneous lang yan. Nasa schedule na sa Jose Reyes Memorial Medical Center ang operasyon ng mga pasyente. Magtatatlong buwan mula nang manalasa ang Super Typhoon Pepito, pero may mga taga-Aurora pa ring walang maayos na masilungan. Bilang tulong, binigyan sila ng GMA Kapuso Foundation ng roofing materials sa ilalim ng Silong Kapuso Project. Sa Trapal at pinagtagpi-tagping yero muna tumutuloy ang ilang taga-barangay Dinadyawan sa Dipakulaw, Aurora. 2 buwan matapos manalasa ang Super Typhoon Pepito sa probinsya. Si Ferdinand, itinali at nilagyan na lang ng bato ang bubong para hindi liparin ang yero. Para mayroon lang pong matulugan. Tumutulong naman, kasi may dati na kasing pinagpakuan yan man, so yung mga butas. Hindi pa raw siya makabili ng materyales pampagawa ng bubong dahil nasira rin ng bagyo ang bangkang gamit niya sa pangingisda. Ngayong bagong taon, bagong simula at pag-asa ang hatid ng GMA Kapuso Foundation sa mga barangay Dinadyawan. 85 bahay na partially damaged ang binigyan natin ng mga yero, kahoy, plywood at iba pang roofing materials, katuwang ang Kane Package Philippines Incorporated sa ilalim ng ating Silong Kapuso Project. Alam ho namin kung gaano kahirap na mawalan ho ng tirahan, lalo na sa panahon ngayon na global warming. Layo namin na talagang matulungan kayo, lalo na ngayong bagong taon, para makaahon kayo at makasimula ulit. Agad ding sinimulan ang construction sa tulong ng 522nd Engineering Construction Battalion ng Philippine Army. Yung qualification natin, ang ginagamit lang nila ngayon, halimbawa mga lona o kaya mga sira-sirang yero na kinabit lang nila. Meron lang structure na pwede nating pagkabitan ng mga yero. Ang mga beneficiaries binigyan din natin ng bigas, groceries at hygiene kit. Salamat, Hindi sa yero kundi sa mga trapal pa rin sumisilong ang ilang pamilyang hindi pa nakakabangon sa hagupit ng Super Typhoon Pepito sa Aurora. Sa pagpapatuloy ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, 100 kabahayan doon ang hinandugan natin ng roofing materials.
haligi na mula sa nasirang kubo, dingding na mula sa pira-pirasong kahoy at kawayan, at bubong na gawa sa trapal. Yan ang diskarte ni Jason para lang may matirahan ang kanyang pamilya matapos padapain ang kanilang bahay ng Super Typhoon Pepito sa Dipakulaw sa Aurora. Hindi kasi sapat ang 450 pesos na kita niya kada araw sa construction para makabili ng mga materyales. Yun ang yung mga bata, talagang naawa ko, malamig sa gabi. Ang ginagawa ko na naman, binabalot ko lang silang kumot. Dahil kulang pa ang kitang 10 piso sa kada walis tingting na kanyang nagagawa, hindi rin daw mapaayos ni na Donna Lynn ang kanilang bahay. Isang bahagi nito ang tinapalan ng trapal matapos liparin at mabutas na bagyo ang kanilang yero. Hindi na po namin alam kung saan po kami kukuha ng pangpalit. Mga nyug po namin, nasira po lahat. Sa pagpapatuloy ng Silong Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation sa probinsya ng Aurora, sa barangay Ditawini, dinalungan naman tayo na mahagi ng mga yero, kahoy, plywood at iba pang roofing materials. Sinamahan na rin natin ito ng bigas, mga grocery at hygiene kit. Part of our projects talaga at aming advocacies is helping communities that were devastated by natural calamities. May it be by typhoons, by earthquakes, or pagputok ng bulkan. Sa kabuuan, 100 bahay na partially damaged ang ating napagawa sa Aurora. Sa GMA Kapuso Foundation po, maraming salamat po sa napakalaking biyayang tulong sa amin. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.